Mabuhay! Welcome sa video. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung papaano maglagay ng stock operating system ng Unburned NIC 35XX Plus sa bagong SD card. Ginagawa ito para palitan yung nakasama na SD card, na generic SD card dito sa Unburned NIC kapag binili nyo siya. Kasi prone sa error itong SD card na to. So yung naging error sa akin is ilang beses ko palang nagamit tong device na to is hindi na siya nagbo-boot. So pinapalabas niya, halimbawa, pinatay ko si RG35XX Plus, pag binuksan mo siya ulit, lumalabas lang yung logo, pero nagiging blank screen na siya. So, according sa mga forum na nabasa ko online, ang cause kasi nun is yung mahinang quality nitong card na kasama nung device nung binili na siya. So ngayon, pinalitan ko yung gamit ko ng ibang SD card. So kung nakikita nyo, gumagana na siya. Tapos wala na akong issue about doon sa blank screen. So ngayon, dito sa video na ito, ipapakita ko kung paano ko ginawa yung pag-i-install ng stock operating system sa bagong SD card. So wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin to. Okay. So ngayon, sa pagpa-flash natin ng stock operating system ng RG35XX Plus sa bagong SD card, kailangan natin ng mga sumusunod. Una is kailangan natin yung Rufus, tapos yung OS image ng stock OS. So itong mga application na to, ilalagay ko yung link sa description ng video na to para makuha at ma-download nyo sila. So yung una natin gagawin kapag na-download nyo na yung dalawa is extract natin yung image file. So ito yon. So ang gagawin ko dito is right click, extract natin. So gumagamit ako ng WinRAR, extract lang. Tapos antayin natin ma-extract yung file. Tapos dun tayo sa susunod na step na. Now, pagkatapos ng extraction, kung mapapansin nyo, lumabas na yung mismong file natin ng stock OS. Meron siyang umaabot ng 4 gig, 4.8 gig. From 1 gig to 4.8. Ito yung kailangan talaga natin na files. Ito talaga yung operating system. So ngayon, kapag lumabas na siya, na-insert ko na yung SD card ko dito sa laptop na ginagamit ko, i-open na natin si Rufus. Pero bago yun, double check tayo dun sa SD card. Si SD card is kailangan naka-FAT32. Okay? Kaya lang pag inopen nyo naman si Rufus, for example, run natin si Rufus, may options naman dito na i-convert niya na kapag pinormat niya yung mismong SD card. So dito, okay, sa Rufus, i-click nyo lang yung device, make sure na ito yung SD card nyo. Kung meron kayong nakasalpak na ibang storage device, okay, make sure na yun talagang gusto nyong pag-installan ng stock OS yung naka-select dito. Kasi baka mamaya mawalan kayo ng files, ma-delete yung iba. Okay, so ito lang, nag-iisa lang naman yung nakasalpak dito na SD card. So ito lang yon. Then click natin yung select. Then hahanapin natin yung stock image. So nandito siya sa may drive di ko. Tapos nandito. Okay, hanapin ko lang. So eto siya, lumabas siya dito, ADXRG35XX Plus.img. So click lang to, then open. Then lalabas halimbawa dito sa may Rufus yung pangalan nung ipa-flash natin na image. Then click start. Tapos magpa-flash na siya. Tapos magpa-flash na siya. Yan, may lumabas na warning. So okay lang natin yan. Then nagpa-flash na siya. Yan. Antay lang natin matapos. Gawin naman natin ngayon is i-close natin to. Tapos bubuksan natin or hahanapin natin sa search ng laptop nyo or ng computer nyo si partition. Kasi i-ano pa natin, babaguhin pa natin yung partition ng SD card. So hanapin nyo lang si create and format hard disk partition, open lang natin siya. Tapos dito nakalagay yung mga partition or
disk natin sa may computer, okay? So, kung mapapansin niyo dito sa may baba, ayan, nandito si SD card. Ito yung SD card na inano natin, na plinasyan natin ng stock OS. So, kung makikita niyo dito sa may dulo, meron tayong unallocated na nakalagay. So, ito is hindi nababasa ng system. So, ang gagawin kasi natin dito is i-open dapat natin or ipi-free natin tong part na 'to para magamit natin siya as storage ng mga ROMs natin or ng mga games. So, ngayon, yung una nating gagawin is buksan muna natin yung ano, yung sa may yung SD card natin, okey? So, open ko lang ulit yung SD card natin. So, eto yun, okey? Kung mapapansin niyo 252 MB lang yung free, okey? Eh, 16 gig yung SD card ko. So, talagang merong mga gigs na hindi siya na libre na pwede nating gamitin, 'yun. So, ang gagawin natin papalakihin natin 'tong part na 'to. So, ang gagawin natin dito sa may partition is ide-delete natin 'tong si ROMs kasi pagsasama natin silang dalawa, eh. So, ide-delete natin 'tong si ROMs, right click, then delete volume. Tapos yes lang tayo, okey? Ngayon nung na-delete na siya kung mapapansin niyo dito pumasok yung 252 MB kanina dito sa may unallocated. So, para lumabas siya or maging active siya, itong unallocated is right click, then new simple volume. Tapos lalabas tong prompt na 'to, click next, tapos next lang. Mag-a-assign siya ng letter, ng drive letter para makita natin siya dito sa mismong Windows, then next lang po, okey? Make sure na yung file system is FAT32, tapos iwan na lang natin siya ng default o kaya puwede sa may volume label palitan natin ng ROMs. So, sa'kin papalitan ko siya ng ROMs then click next, finish. Tapos saglit lang naman siya, tapos 'yan magiging okey na, okey? So, naging kulay blue na siya, kanina kulay itim siya, ngayon kulay blue na. So, ibig sabihin okey na siya kasi kung makikita niyo nadagdagan ulit dito nung ROMs, E. So, minimize natin 'to, 'yan. Eto na yung ROMs natin. Dito puwede na tayong maglagay dito ng mga games. So, sa paglalagay ng games, for example, okey, puwede kayong maglagay dito or mag-create ng folder doon sa luma niyong SD card, doon sa may ano, sa may generic na SD card, nandun yung ROMs natin saka yung BIOS. Puwede niyo na lang i-copy yun tapos ilipat dito sa may ROMs folder ng pinag-installan natin ng yung bagong SD card na pinag-installan natin ng stock OS. Puwede natin siyang i-copy paste na lang dun. Tapos ang mangyayari diyan magkakaroon na siya ng games. So, testing tayo, lagyan natin ng games 'tong ROMs natin. So, ang gagawin ko lang dito is gagawa ako ng ROMs folder, 'yan, ROMs. Tapos ang gagawin ko dito maglalagay lang ako ng isang game. So, ang gagawin ko dito is GBA lang, okey? Ang gagawin ko is caps lock kasi yung ano, yung default nung ano, nung mga yung folder. So, GBA then lalagyan ko siya ng isang games para ma-testing natin na okey yung ginawa natin na pagpa-flash ng stock OS sa bagong SD card. So, copy tayo ng isang games. So, ano tayo, si hanap tayo ng ano, Gradius tayo, wala. Si F-Zero, eto si Gradius. Copy natin 'to. Yung mga ROMs dito na nakikita niyo galing 'to sa stock SD card na galing dun sa binili kong RG35XX Plus. So, kung saan nanggaling 'tong mga ROMs ng Anbernic, hindi ko po alam. Wala akong kinalaman. Bahala si Anbernic diyan. Okey, so na ano na-paste ko na dito si sample games natin. So, ngayon puwede na natin siyang i-ano, tanggalin, okey, i-eject, tapos testing natin kung gagana siya doon sa may device natin, okey? So, yun. Okey, so ngayon tetestingin na natin yung
SD card, so yung ginawa natin kanina, dito sa may Anbernic RG35XX Plus. So tanggalin ko lang yung yung SD card na nakalagay talaga dito. So ito yung bago nating kaka-flash lang natin na stock OS. So lagay natin sa may TF1. Dito yan para dito yung binabasa nung device. So pagka-insert, pinutin na natin yung power button. Click muna natin yung reset. Okay? Reset muna. Tapos, power button, mga 3 seconds lang. 1, 2, 3. Then, bitaw. Yan. Tapos, yun. Nakita nyo nag-green. So, ibig sabihin, nag-boot na yung device natin. Gamit yung kaka-flash lang natin na SD card. Tapos, wait lang tayo. Maglo-loading lang siya. So, ayan. Yun. So, gumana siya. Yan. Tapos, punta tayo sa games. Kung makikita nyo, isa lang yung games natin kasi isa lang yung nilagay natin. So, Game Boy Advance, click natin. Then, nandun si Gradius. Tapos, laro natin. Try natin ng konti. Okay? Yan. So, ito na yung stock OS sa bagong SD card. Yan. So, gumagana siya. Yan. So, wala na tayong papalitan. Start lang natin. Yun, gumagana siya. So, bakit nyo kailangan mag-flash ng bagong SD card para sa stock OS? Kasi yung nakalagay na SD card doon sa na nakalagay sa device is madaling masira. Katulad nung sa akin, talaga, nagkakaroon ako ng pangit na booting, nagiging blanco. So yun lang naman, kung nagustuhan nyo tong video na to, like the video. Kung gusto nyo maging update sa mga susunod na i-upload ko, subscribe. Yun lang, salamat, bye bye, lalaro pa ako.